Kailang ulit na nga lang din nila nabibite si Brusco, pero ngayon ang magigisagot niya, not anymore. Pero for this round, nandito na nga lang din si Kelra. Ito na yung go signal ng Fnatic Connect Philippines. May dalawa or isa dito magiging pula ang buhay. Pumasok pa si Kirk. Si Edward nakuha na nila kasi kinamaan din ang penalty zone dito ni Kirk. Mawala ng immortality pero hindi ipapasukin dito ng Aurora. Okay, so 43 seconds na kamabuhay na ko si Keiko. Magiging target nila. Tempest of Blades ginamit na at napabili pa nga ng immortality nung moment na yun. Pabilisan talaga ng buy and sell ng mga pangyari dito, Chantel. It's better safe than sorry. Oh, Diba? ay naku, sorry. Diba? Sorry, kailangan ko bumili ng immortality. Pero ito, sinisimulan na ng Fnatic Onyx and Lord. Si Demon kahit magagaling doon sa bibaba, ginamit na may Glorious Pamper dito ni Brusco and successfully masesecure dito ng Fnatic Onyx. Check na naman dito ang zone capability na meron ng Fnatic Onyx Philippines. Pero nagkagulo-gulo talaga sila doon. The moment na medyo nagulat sila, may Kelra agad sa harap. Tapos pumalo up agad doon with the carpet dito si Brusco. And a beautiful setup play with Kirk as well with his penalty zone. Pero ngayon for Aurora ay mapipilitan silang mag-back away, dumepensa. Pero may natitiritorial din may bandang baba. Pero at the same time, pero mukhang pwede rin kasi itong i-maximize at basagin maya-maya lamang ng Fnatic Onyx Philippines. Pero ito na nga lang din, ang pagmarcha ng Lord sa pinakaloob ng base ng Aurora. May pangtunaw pa rin naman Mabilis sila. lang, oo. Ang Moskov is still ang Moskov na ililiko pa rin naman nila yung sights nila onto other lanes as well. Kung kaya naman na-prevent nila na magkaroon ng medyo madugong labanan doon sa may bandang top lane nila. Oh, tsaka mabilis din talaga mag-clear ng mini wave yung isang Nelia. Pero ginamit na ulit dito yung Glorious Pathway. Itutuloy na sa side ng Fnatic Onyx yung pagsira ng Torre sa may gitna. Masesecure na nga ni King Kong nung moment na yon. Another immortality para sa side ng Fnatic Onyx kay Brusco naman daw. Naku, medyo mas mahihirapan na ngayon ang Aurora. Hindi pala medyo, mas mahihirapan sila with that immortality build na nga lang din dito kay Brusco. Lalo na't isa nga talaga siya sa starter na mga kaguluhan dito sa mapa. Pero si Edward yata medyo iniinda ang sakit na magagaling dito sa mga pagsayaw-sayaw ni Kelra. Edward is down habang sila Demon kahit Rene Jane Yue ay medyo magbabakaway na lang din muna. Oh, 3.2k gold lead para ngayon sa side ng Fnatic Onyx. Tsaka parang ano dito, full item na rin si Kela kaya napakasakit na now at 936 para sa kanyang Harith. Tingnan natin kung paano kukontrahin dahil may panibago na namang minion wave ang side ng Fnatic Onyx. Itutuloy na ba talaga nila? Ito na Or nga lang. madedepensahan pa rin ng Aurora? Until pagpasok ni Kirk na nga lang with penalty zone, pero mukhang yung ibang mga members ng Aurora hindi pa rin naman susuko at ang mga tao na dito, mga sibat, at ang mga Angry Globes, kakayanin lang tumipensa. Si Brusco matatanggalan ng immortality pero mukhang kakayanin pa rin nila tunawin to. Double kill na para kay Yue. At makikita natin meron pa nabiling immortality si Doming nung moment na yun. So, 4 mana down para sa side ng Fnatic Onyx. At 22 minutes na, ladies and gents. 3 digits pa rin yung kalamangan pagdating sa gold. Napakagandang depensa para dito sa ating dalawang kupunan. Grabe. At parang ang struggle nila ngayon for both is kung paano tatapusin ang laban. Kasi even for Aurora, nakasira silang dalawang torres. Same with Fnatic Onyx. Look at that. On to our Infinix instant replay. Ang ganda kasi ng ginawa dito ni Yue, to be honest, and even dito ni Domeng. To the point na ito, aabot na nga sila sa pinakabase. Si Kiko matitira dumepensa. At isang mabilis lang, isang teamfight lang ang kinailangan. Makakabig agad ng side ng Aurora. Sila ang magwawagi para sa ating game number 1.